Bakit parang nagkita kayo ng artista? Hindi ho, pinatatawa ko lang po kayo. So, salamat po sa ating Panginoon sa kanyang habag at biyaya. Kami po'y nagagalak na meron po kaming mga bisita na nagtaas kanina po ng kamay. Kami po'y natutuwa. At hayaan po ninyong maramdaman po ninyo ang amin pong intensyon kung bakit kayo po'y aming iniimbitahan na dumalo po sa ganitong gawain. Naway inyong madama po yung puso namin kung bakit may nangungulit sa inyo na kayo'y umattend. Ano ho? Ako'y bunga din ng pangungulit. Ano ho? Pero hindi palabas sa pangungulit yon. Meron palang magandang intention sa akin yung nag-aakay sa akin. Ngayong umaga, sa atin pong pagbubulay ng salita ng Panginoon, ay naway tayo mapagpala ng Panginoon. Ang isa po namin sinisiguro sa inyo, mga minamahal naming kaibigan, dito po sa simbahang ito ay puro po ang aming pag-aaral ng salita ng Diyos. We don't rely on traditions or in any other book, for we believe that this book is the Word of God. Ang Diyos po'y totoo. If you doubt that God exists, then look at the universe that we live. Paano po lalabas ang ganitong kagandang universe at ang mga bagay na ating nakikita kung hindi po totoo ang Diyos? Then, kung totoo ang Diyos, paano mo malalaman ang tungkol sa Kanya? Paano mo maiintindihan kung sino siya at kung ano ang gusto niya? There is no other way but to look at this book. This is the love letter of God. Ito po'y salita ng Diyos. Kaya mga minamahal, mapalad tayo ngayong umaga na tayo po ngayon ay nagplanong pumunta rito. Ako po'y naniniwala na ano man ang inyong intensyon kung bakit kayo nandito, ako'y naniniwalang ang Diyos ang nagdala sa inyo rito. Ano po? Bago natin basahin yung talata, nais ko pong inyong tingnan po, ari pong nasa tarpaulin. Ang nakalagay po sa tarpaulin, ang tunay na pananampalataya ay may katiyakan ng kaligtasan. Okay? Ang ginamit ko lang term ay tama. Gamitin na natin yung nasa tarpaulin, ang tunay na pananampalataya. We will talk about the true faith, ang tunay na pananampalataya. Hinihiling ko po ang lahat na tayo tumayo bilang pagbibigay galang po sa salita ng ating Panginoon. Buksan natin ang ating mga Bible. In our screen, makikita natin po ang talata in Luke chapter 23. Lucas 23. Talatang 32 hanggang 43. Okay. Luke chapter 23, verse number 32 to verse number 43. Ano po? Sa aming mga bisita, inyo pong tingnan, inyo pong basahin po ang nilalaman ng salita ng ating Panginoon. Sabi po sa verse 32, at dinala rin naman na kasama niya ang dalawang tampalasan upang patayin. Verse 33, at nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinako roon siya sa krus at ang mga tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan, at nakatayong nanunood ang bayan at tinutuya naman siya ng mga pinuno at sinasabi, nagligtas siya ng iba, iligtas niya ang kanyang sarili kung ito ang Kristo ng Diyos ang hinirang niya. Verse 36, at nililibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kanya na dinudulutan siya ng suka. At sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At mayroon naman sa itaas niya na isang pamagat, ito'y ang hari ng mga Hudyo. Yan po'y upang libakin ang ating Panginoong Hesus, kaya nila nilagayan dyan. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Tingnan niyo po yung kriminal na yan,
na nasa tabi din po ng ating Panginoon yung kanyang mga salita. Ang pagtutuunan natin ng pansin is verse number 40 to verse number 43. Ang sabi ng verse 40, datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. In verse number 42, sinabi niya sa Panginoong Jesus, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. And let's look on verse 43. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Kakasamahin kita sa paraiso. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, magandang umaga po sa inyo. Kami po ay nagpupugay sa iyong pangalan, sa iyong persona. Kami po'y naniniwala na ikaw ang source ng buhay namin at ng lahat ng bagay na meron po kami. Wala po kaming matatanggap na anuman, malibang ikaw ay nagbigay. Kaya ngayong umaga kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Kung meron mang bida at dapat hangaan at kilalanin, wala na pong iba kundi ikaw lamang. At sa oras na ito, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, you know our lives. Inyo pong nasaksihan ng aming mga buhay. Kami po'y humihingi ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Lord, you know our lives. We agree, Panginoon, na may mga bagay po kaming nagawang sala. At kami po'y humihingi ng tawad. And we look in the Lord Jesus as our forgiveness. Kami po'y tumitingin lagi sa Kanya bilang kadluan ng aming kapatawaran. At sa oras na ito, O Diyos, kami po'y inyong tulungan. Ang aming pong ginagawa ay hindi po panglaman na bagay. This is spiritual. At kami po bilang mga tao ay walang kakayahan to accomplish the spiritual matters. Kami po'y naniniwala na nasa inyong pagkilos po ngayong umaga ang pagliligtas, ang pagpapaunawa. Lord, hindi ko kayang magligtas at hindi ko kayang magpaunawa. The only thing I can do is to offer myself as an instrument. But Lord, sa iyong biyaya kami umaasa. Naway ang banal na Espiritu po ay gumawa sa aming kalagitnaan. Nawa po ay magligtas po kayo ngayong umagang ito. O Diyos, sa inyo namin ipinagtitiwala ang lahat. Ito po'y amin dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo. Okay? So, dito po sa ating binasa, mapapansin niyo po, in verse number 43, kung saan nandyan po sa screen, ang Panginoong Jesus po'y nagsalita, isa po sa mga huling wika ng ating Panginoon na kanyang binitawan ay ang salitang ito. At sinabi niya sa kanya, sinabi po doon sa isang kriminal, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Okay. Gusto ko pong inyong madama at makita na hindi lahat ng uri o klase ng pananampalataya ay tama. Opo. Hindi po lahat ng uri o klase ng pananampalataya ay tama. Isang mahalagang bagay na dapat nating maunawaan na hindi lahat ng uri o klase ng pananampalataya na mayroon sa mundong ito ay nagkakamit ng ganitong klaseng pangako, ganyang kalinaw na pangako ng kaligtasan. Para patunayan yan, gusto ko pong bumasa po ng ilang mga talata para makita po ninyo na hindi lahat ng uri o klase ng pananampalataya ay tinatanggap o inaayunan o galing sa Diyos. Let's look on Matthew chapter 7 as part of the introduction. Matthew chapter 7, verse number 21 to verse number 23. Gusto ko lang pong makita nyo po ito.
Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So ipagpasok sa langit ang tinutukoy. Ibig sabihin, hindi lahat ng klase o uri ng tinatawag na pananampalataya ay magriresulta sa pagpasok sa langit. Ang sabi, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Okay. Titingnan natin mamaya yung kalooban ng Ama. Ano po? Next. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsagawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. So they have faith also. Meron silang tinatawag na uri ng pananampalataya na taglay nila at ngayon ay kaharap nila ang Diyos on the judgment, prophetically po yan, nahaharap ang mga tao sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo in the great white throne judgment. In verse number 23, look at the response of the Lord, at magkagayoy ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ano po? Nais ko pong inyo pong makita, mga minamahal, na hindi po lahat ng klase o uri ng pananampalataya ay magre-resulta sa tinatawag na pagtanggap ng Diyos o pagkatig o pagpapur ng Diyos. Mali pong isipin ang paniniwalang lahat naman ika ng pananampalataya ay tanggap ng Diyos. Bakit po? Ang Panginoong Hesus mismo ang nagpapatotoo sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23 na may mga taong haharap sa Kanya na ang tawag sa Kanya ay Panginoon. Lord ang tawag sa Kanya. And the object of their faith is the Lord Jesus Christ. And here comes the response of the Lord. Hindi ko kayo kilala. Walang namamagitan sa atin relasyon. I never knew you. I never knew you. Kailan may hindi ko kayo nakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Mark chapter 7, another text. Mark chapter 7. Just to lay the foundation ng ating pag-aaral po. Mark chapter 7. Okay po. Ang sabi ng Mark 7, verse number 6. Mark 7, verse number 6. At sinabi niya sa kanila, tinan niyo po ang talata, mabuti ang pagkahula ni Isaiah tungkol sa inyong mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. O, ang ganda naman nung sinasabi iginagalang siya ng mga taong yun ng kanyang mga labi, ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Next verse. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamban nila sa akin. Sino po nagsasalita? Ang Diyos mismo. Tingnan niyo po yung talata. Gusto ko pong inyong makita, mga minamahal. Ang Diyos mismo ang may sabi, ha? Inamin ng Diyos, ha? Sinasamba nila siya. Pero ang sabi ng Diyos, walang kabuluhan ang pagsamban nila sa akin. Kaya po mga minamahal, at bakit daw po? Tingnan niyo, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos sa mga tao. Verse number 8, nilisan niyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Yun pala. The very reason why sila itinakwil ng Diyos, mga minamahal, yes, they have faith in the Lord, isang uri ng pananampalataya na Diyos din po ang kinikilala. Ang problema sa kanilang pananampalataya, nakabase sa salit-saling sabi ng mga tao. Tingnan niyo po yung next verse, verse number 9. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil niyo ang utos ng Diyos upang inyo mga ganap ang inyong salit-saling sabi. Kaya mga minamahal, alam niyo po, pag tinanong kayo sa mga pananampalataya o pinaniniwalaan niyo at sinabing, saan mo nakuha yan? Can you find it from the Bible? Kung hindi niyo po makikita sa Bible ang uri ng pananampalatayang yan, lalo na po pagdating sa tinatawag na kaligtasan, at nasagap mo yan at natanggap mo yan dahil turo lang ni lolo, turo ni lola, turo ng ina, ipinasa sa iyo, at sinabi mong, ito ang tama dahil ito ang aking natanggap, mga minamahal, nais ko pong sabihin sa inyo ng tapat. Nasabi po ng Diyos, kung ang iyong pananampalataya is not Bible-based, at hindi nakabase sa salita ng Panginoon, walang kabuluhan ang iyong pagsamba. Kahit Diyos pa ho, sabihin nyo, Diyos mo, mahal ko ang Diyos, but you have your faith that is not based on the Word of God. Mga minamahal, kaya po alam nyo, mahalaga po
na kapag tinatanong ang iyong pananampalataya, napipinpoint mo, nakukuha mo. Kaya ako pinaniniwalaan yan kasi nabasa ko sa salita ng Panginoon. Pero kung hindi mo makita at walang salalayan, pinasa lang sa atin ng ating mga ninuno, pinasa lang sa atin ng mga Kastila, ng ating mga mananakop, na wala sa salita ng Panginoon, mga minamahal, the effect is this: walang kabuluhan ang iyong pananampalataya. Kaya alam niyo po, gusto ko pong buhayin ng inyong interest. Even though maaari ngayon hindi kita makumbinse dahil I want to convince you in this faith. Pero gusto ko po sanang magpunla sa inyo ng isang pagpukaw na ngayong oras na ito'y magsisimula mong hanapin dahil nalaman mo sa salita ng Panginoon hindi lahat ay tama. Therefore, you will go in a kind of thinking that you will search, Lord, what is the true faith? Ano ang tunay na pananampalataya? And then you will come to this book and you will start to read this book para makita mo ang totoong pananampalataya. Mga minamahal, sa talatang ating binasa, malinaw na mismong ang Diyos ang nagsasabi na hindi lahat ng uri o klase ng pananampalataya tinatanggap ng Diyos. Kung kaya, napakahalagang maunawaan ng isang tao ang tamang pananampalataya. Amen? Ang tunay na pananampalataya, kaya po ngayong umaga, atin pong uunawain mula sa banal na kasulatan, dun sa ating binasang una, kung ano ang tama at totoong pananampalataya. Okay? Balikan natin ang Luke. Okay? Chapter 23, verse 43. Gusto ko pong dito tayo mag-focus ng ating pagbubulay. Masasabi ko po na ang taong kausap ng Panginoon dito sa Luke chapter 23, verse 43 ay may tamang pananampalataya. You know why? Kasi tinan niyo po ang sabi ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Di ba kanina nabasa natin, meron siyang mga kausap? Ang sabi may pananampalataya sa kanya, sabi na po, hindi ko kayo kilala. Pero dito baligtad, sabi ng Panginoon, bago mamatay yung kriminal na ito, isasama kita. Sa langit ang punta mo. Binibigyan kita ng katiyakan ngayon na ikaw ay nakapako sa krus na pag namatay ka, sasama kita sa langit. Therefore, anong conclusion natin kapag ating sinilip? Makikita natin na yung pananampalatayang ipinakita po nung kriminal, yun po yung totoong pananampalataya. Na kung hindi ito ang tangan mo ngayon, natitiyak ko, pag tinanong kita, kung sakaling mamamatay ka ngayon, matitiyak kong sasagutin mo sa akin. Pag tinanong kita kung ang kaluluwa papunta sa langit, you will say to me, hindi ko alam. At hindi ko tiyak. One time sa Baymall, meron nanghihingi ng pera, naka-shade na matanda. Hindi ko kita ang kanyang mata. Sabi niya, pahingin naman ako ng pamasahe papuntang Lemery. Sabi ko, Lola, matanda na kaya Lola ang tawag ko. Dini po tayo. Bago ko po kayo bigyan, ako may tatanong sa inyo. Kayo Lola, pag namatay. Nakagulat yung mata. Hindi ko naman nakikita, pero siyempre naka-shade siya Hindi ko kita yung mata niya. Tiyak kayong palangit. Gulat yung matanda. Wala namang nakatitiyak niyan. Sunod kong tanong sa kanya ganito, may relihiyon po kayo? Pero hindi niyo po tiyak ay palangit. Hindi. Tama po bang sabihin ko ngayon na hindi nga po talaga relihiyon na nagliligtas? Dahil kung relihiyon na nagliligtas, dapat tiyak nyo. Ngayon ipapaunawa ko sa inyo kung paano maligtas. And then dinala ko siya sa talatang to bago ko siya binigyan ng pamasahe. Mga minamahal, ngayong umaga, tingnan natin, bago tayo pumunta sa puntos natin, 3 puntos lang yun, gusto ko pong ating makita muna yung setting nitong ating pinag-uusapan. Ipinako ang ating Panginoong Jesucristo, isinabay sa Kanya ang 2 kriminal. During that time, the death penalty in this time is crucifixion. Death penalty po yan. Ngayon, meron 2 ditong kriminal, mga minamahal, napapansin natin sa ating binasa. Ang 2 kriminal na ito'y hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpako sa krus.
Sila ay hinatulan ng kamatayan dahil sila ay mga kriminal. Mga taong lumabag sa batas at ang kanilang kasalanan ay karapat-dapat sa kamatayan. Walang duda doon. Except the Lord. Alam natin ang kwento at alam natin ang katotohanan in the Lord Jesus Christ kung bakit siya napako. Sa tagpong ito, gusto ko pong inyong ma-feel, tiyak na sila ay mamamatay sa ilang sandali pa. Tiyak na po yun. Wala nang duda na sila'y mamamatay na kung umaasa man sila na sila'y mabubuhay pa. Hindi na po. Tiyak na silang mamamatay na. Ano ho? Kaya nga po yung sabi nung isa, dahil alam niya nang mamamatay siya, in Luke 23 verse 39, siya inalipusta nung isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Gusto niyang makaalis doon sa krus, gusto niyang mabuhay pa. Alam natin kapag ang tao ay humaharap sa bingit ng kamatayan, gagawin nito at ng kanyang mga kamag-anak ang lahat ng pwede pang magawa para lamang huwag tuluyang mamatay. Am I right? Noong ang tatay ko yung magka-cancer, lahat na yata ng paraang aming nalaman ay aming sinubukan. Nagtaning ang doktor, 3 months. 3 months. Namatay nga siya within 3 months. Opo. Ngayon mga minamahal, nais ko pong sabihin sa inyo, mga minamahal, na tayo din po, katulad ng 2 kriminal na ito, ay tiyak din po na mamamatay. Am I right? Kaninang umaga nung magising ka, naramdaman mo, parang gutom ako. Nagmalay ka. Pumunta ka sa kusina, kumuha ka ng kape at tinapay. Maganda yon. Nagmalay ka, nagutom ka. Pero ngayong umaga, gusto po ng Panginoon na iyong malayin, magmalay ka, na ikaw din ay mamamatay. Maaaring hindi ka nakapako ngayon. Maaaring wala kang sakit ngayon. Pero katulad ng kriminal na ito, na imahin nating mga makasalanan, tayo po'y nandun na sa sentensya ng kamatayan ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi ng Hebreo 9:27, tingnan niyo po ang sabi ng talata, Hebreo 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Malinaw po, itinakda sa mga tao ang mamatay. Kung iniisip niyo po, mga minamahal, na mas masama itong 2 kriminal na ito sa atin, nagkakamali tayo. Dahil tayo din pong lahat ng mga tao ay sinentensyahan ng Diyos mamatay. Dahil tayong lahat ay makasalanan. Mga minamahal, sana po kayo po'y nakikinig maigi dyan. Lahat po tayo ay tinaningan na ng Diyos mamatay. Hindi man natin alam ang petsa, pero isa ang tiyak kagaya ng kalagayan ng 2 kriminal na ito na ating pinag-aralan o pinag-aaralan, tiyak din tayong mamamatay. Merong namatay na teacher sa UB, kamag-anak ng ating ilang kamag-anak, ng ating ilang miyembro dito. Ano pong edad niya? 30 ba? 30 ba siya? O 29? Kaedad ko siya eh. Kahapon may birthday surprise sa akin, celebration, yung video. Yun din ganun din ang video ng mga nasa burol eh. Yung mapagmahal na kapatid. Di ba? Sabi ko, ayos na itong pangburol ah. Mga minamahal, huwag ka lang magmalay sa iyong pisikal na kalagayan. Malayin mo ang katotohanan na isang araw titigil ang paghinga mo. At kung sakaling dumating yung tulad ng 2 kriminal na ito, paano mo haharapin ng tama ang kamatayan sa buhay mo? But we praise the Lord. Sa mga talatang ito, makikita natin 2 kriminal, parehong tumawag sa Panginoong Jesus. Pareho silang tumawag. Hindi ba ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami? Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Pareho silang tumawag sa Panginoong Kristo, pero iisa po ang tinugon ng Diyos ng pangakong ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Anong pananampalataya ito na nagkaroon ng isa sa mga kriminal na agarang nagbunga ng kaligtasan ng kaluluwa? Anong klase ng pananampalataya? Ang bilis naman!
Agad na. Wari ko'y doon lang nagtagpo ang dalawang ito eh. Alam niyo po, ang gusto kong maintindihan ninyo, maaari ngayon nyo lang po talaga makakatagpo ang Panginoon ngayong umaga. Pero maaaring ito ang turning point ng buhay mo. Maaari ngayon ka kinakausap ng Diyos kagaya ng kriminal na ito, kaharap mo ang Panginoon, naunawaan mo, nararamdaman mo, oo nga, mamamatay ako isang araw, pupunta ang kaluluwa ko sa kabilang buhay, either langit o impyerno lang yan, sabi ng banal na kasulatan, at ngayon nararamdaman mo ang pagkilos ng Diyos sa iyo. At nakikita mo yung pananampalataya ng kriminal, ay nais mong magkaroon ka din. Mga minamahal, anong uri ng pananampalataya ito? Ako po'y naniniwala na ito po ang tinatawag ng Bible na tunay na pananampalataya na ang epekto'y may katiyakan ng kaligtasan. Amen? Natiyak niya eh. Sino nagtiyak? Hindi naman siya eh. Hindi siya ang nagtiyak. Sino nagtiyak? Ang Panginoong Jesus, isasama kita. Pag si Duterte ang may sabi, patayin ko kayo. Ay, pinatay nga eh. Ay, sino ari? Hindi ari si Duterte. Ari ay si Jesucristo na may kapangyarihang magligtas at nagsabi, isasama kita. Buhay pa. Palangit na. Yan ang dahilan kung bakit po kayo aming inimbitahan. Dahil lang sa katiyakang meron po kami. Na alam namin pag namatay kami, alam namin tiyak kaming palangit. Parang ayabang ano? Ayabang naman nung nagsasalitang yan. Ayabang naman ng mga Baptist. Ang sabi nila, pag namatay daw sila, tiyak palangit. Alam nyo po, bago nyo po kami hatulan, na kami ay mayabang, pakinggan nyo muna po ang dahilan. Pakinggan nyo muna po ang dahilan. Unang dahilan, hindi dahil kami Baptist, kaya kami palangit. Yung iba eh, ang sagot. Dahil kami ganito, kaya kami palangit. Nais ko pong maunawaan nyo, hindi dahil kami Baptist, kaya kami palangit. Pangalawa, hindi dahil ako'y mabuting tao, kaya ako'y palangit. Hindi rin dahil magaling ako sumunod sa utos, kaya ako'y palangit. Kaya ako'y palangit dahil katulad ng pananampalataya ng kriminal na ito, ay naunawaan niyang siya'y makasalanan, naunawaan niyang hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Inamin niya sa Diyos at wala siyang ibang pinagtiwalaan kundi si Jesucristo na tanging tagapagligtas at kanyang isinalalay ang kanyang buhay kay Kristo Jesus at ang kanyang bida sa kanyang buhay, ang magaling sa kanyang buhay ay ang Panginoong Jesucristo. And that is also the reason why I know I'm going to heaven. Because I am not worthy. The Lord Jesus Christ saved me. Mga minamahal, mahal na mahal po namin kayo. We love you. We cry for souls. The souls of our loved ones, mahal namin. Yung aking ina, gusto ko sana ngayong umaga narito, pero salamat kahapon siya nandini. Malakas ang ulan sa Mabini. Pero kung nagpapasalamat kahapon, nakapakinig ulit siya ng gospel. Mga minamahal, dahil hindi po material na bagay ang mahalaga, may mas mahalaga kaysa pisikal. Amen? Ngayon po, gusto ko pong inyong tingnan muna. Bago natin tingnan, madali lang naman po yung, halos sa babanggit ko na rin naman po yung tamang pananampalataya. Gusto kong tingnan niyo ang mga taong walang tamang pananampalataya sa paligid ng krus. Tingnan niyo lang po ha. Luke chapter 23. Gusto ko pong inyong silipin lang po. Luke chapter 23 verse 35. Luke 23 verse 35. Tingnan niyo po, gusto ko pong inyong pansinin yung mga taong nakapaligid sa krus at nakatingin sa Panginoong Jesucristo na maliban doon sa kriminal ay napakaganda ng tingin sa Panginoong Jesus. Lahat po ay hindi maganda ang tingin sa Panginoon. Tingnan niyo ang 35. At nakatayong nanonood ang bayan. At tinutuya naman siya ng mga ano? Pinuno. Okay, gusto ko pong matandaan niyo po yung salitang pinuno. Okay? Sabihin na natin, mayor, konsihal, gobernador, basta pinuno. Pinuno. Yan, nakalagay dyan. Na sinasabi, nagligtas siya ng iba, iligtas niya ang kanyang sarili kung ito ang Kristo ng Diyos na hinirang niya. Verse 36, ano pa yung nasa paligid niya? At nilibak rin naman siya ng mga kawal. Nilibak rin naman siya ng mga kawal.
Pinuno, kawal, nagsilapit sa kanya upang dulutan siya ng suka. Okay? Makikita natin. At sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Okay? And then, makikita natin, Matthew chapter 27, Matthew. Gusto ko pong silipin lang natin yung mga nasa paligid ng krus. Kayo po ba'y nandyan pa? Nandyan pa po kayo? Sige, salamat po sa Panginoon. Matthew 27, verse number 41. Tingnan nyo, yung mga nasa paligid ng krus, kung sino-sino sila. Gayon din naman ang paglibak sa kanya ng mga pangulong saserdote. Pambihira, ano? Chief priests, pati ng mga iskriba at ng matatanda. Yan. Tingnan nyo ang mga tao nasa paligid ng krus na lumilibak sa Panginoon, mga pinuno. Kung ating bibigyan ng aplikasyon o pagtanaw o paghahalin tulad, makikita natin mga mayor, konsihal, may mga barangay captain, pinuno. Kung titingnan natin yung kawal, pwede nating salaminin, kaakibat niyan, teacher, guro, lahat ng may titles at degree. Kung titingnan natin yung mga pariseyo, yung mga pangulong saserdote, mga relihiyosong tao, mabubuting tao. Gusto ko pong inyong maunawaan po itong bagay. Bakit ko po binanggit? Siyempre, yung mga kriminal na nakapako. Kahit ang isang tao ay walang tamang pananampalataya, makinig po kayong mabuti dito, maaari pala siyang maging maganda pa rin ang kalagayan sa lupa. I'll repeat. Kahit pala ang isang tao ay walang tama o tunay na pananampalataya, maaari pa rin maging maganda pala ang kalagayan niya sa lupa. Maaari pa rin siyang magkaroon ng posisyon tulad ng mga pinuno. Possessions dahil sila ay mga pinuno. Maaari rin siyang makapagtapos ng pag-aaral, maging titulado at magkaroon ng trabaho tulad ng mga kawal. Pwede kang maging teacher, engineer, doktor, katulad ng kawal na mga ito. Kahit wala silang pananampalatayang tunay kay Kristo, sila'y mga kawal, sila'y titulado. Kahit pala walang pananampalataya, maaari pa rin ikaw makilalang relihiyoso tulad ng mga pangulong saserdote. Mabuting tao tulad ng mga matatanda, tulad ng mga iskriba. Kaya kung nandito ka ngayong umaga at sumimba ka, dahil gusto mo lang magkaroon ng posisyon, magkaroon ng possessions, magkaroon ng degree, titulo, pupunta ako doon upang ako'y lumapit kay Kristo upang makamit ko ang aking mga pangarap. Alam nyo, nais kong sabihin sa inyo, hindi mo kailangan gawin yan. Pwede mo yang makuha kahit wala si Kristo sa buhay mo. Dahil itong mga taong ito, mga walang taong pananampalataya, pero sila ay mga pinuno, sila ay mga kawal, sila ay merong mga tinatawag na ipinagmamalaki sa buhay. Kaya kung nandito ka, para lamang sa material na bagay, para lang sa posisyon, possession, sa kakamali ka ng lugar na pinuntahan. Kaya ang tanong natin ngayong umaga, ano ang ikinalamang ng mga taong may tamang pananampalataya? Na kahit walang pananampalataya, pwedeng maging maganda ang buhay mo, pwede kang maging relihiyoso, pwede kang tanawin na mabuting tao. Ako po'y gumraduate, hindi naman lahat ng kaklase ko'y mananampalataya. At hindi naman lahat ng kasabayan kong gumraduate na may honor ay mga mananampalataya. Mga minamahal, kahit ang isang tayo walang pananampalataya, kaya kung nandito ka dahil lamang sa material na bagay o posisyon, mga minamahal, gusto mong makamit, nagkamali ka ng lugar na pinuntahan. Pero nais kong sabihin sa iyo, ano ang ikinalamang ng mga taong may tamang pananampalataya? Sa wala. Kasi kahit mga hindi mananampalataya, pag pinagparehas mo sa pisikal na buhay, maaari magkaparehas. May mayaman ding mananampalataya. Meron din naman mga mayamang hindi mananampalataya. Di po ba? May mahirap ding hindi mananampalataya at may mahirap ding mananampalataya. Pero ano ang ikinaiba ng mga taong may tama ang pananampalataya? Kaya hindi mo pwedeng sabihin ngayon sa akin katulad ng isang mayaman taga-amin nagsabi, ikaw ay may Bible, ako'y walang Bible, tinan mo ang bulsa ko mas malaki. So what? Okay. Maaaring malaki ang bulsa mo kaysa sa akin, pero ang tanong, meron ka ba ng meron ako? Ano yun? Alam ko pag namatay ako, tiyak akong palangit. Maaaring gayahin mo lang ako at sabihin makigaya ka lang ng bibig mo, pero hindi totoo at hindi mo kayang panindigan sa puso mo. Dahil alam mo na hindi talaga tiyak ka
pag namatay ay sa langit ang punta. Mga minamahalan, dyan pa po ba kayo? Kayo po ba'y masaya? At nagsasabing, salamat ako'y nakapunta ngayong umaga doon sa simbahang iyon. Alam niyo, nung bago-bago pa lang akong mananampalataya, sa bawan pa ako uma-attend noon, hindi ko malilimutan na every time I come to the church, hearing the Word of God, pabalik palabas doon sa Villa Magdalena, San Pascual, hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko sa galak, sa tuwa, sa salita ng Panginoong ipinreach ni Pastor Larry. At ngayon, kung nararamdaman mo yan, nakakaroon ka ng galak sa salita ng Panginoon, hindi malayo sa iyo ang langit. Dahil meron ka ng kamalayang espiritual ang Diyos ay gumagawa sa buhay mo, pero hanggang ngayon, nakaupo ka dyan, parang wala lang. Hindi mo makita at malasap ang ganda ng ating pinag-uusapan, maaring bulag pa nga ang iyong mata ng pananampalataya. That's why I hope and pray that the Lord will work miraculously in your life, kagaya ng kriminal na to na dati din naman ay namumusong sa Panginoon. Ngayon, silipin natin, ano po ang bunga ng tamang pananampalataya? Halos sa banggit ko na, pero nais ko pong balik-balikan. Masarap pong bulayin. Para hindi kayo maliyo, punta lang kayo sa Luke chapter 23. Ano po? Luke chapter 23, verse number 43. Okay. Ano ang bunga ng tamang pananampalataya? Pag may tamang pananampalataya ka, ano dapat bunga? Ano dapat meron ka? Tingnan niyo ang verse 43. Pagkatapos i-express ng kriminal ang kanyang pananampalataya, here is the fruit or the grace of God. Verse 43. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Gusto ko pong bulayan natin yon. Una, gusto ko pong pansinin nyo, katotohanan. Katotohanan. Hindi po kasinungalingan ang binanggit ni Jesus. Kasi pwedeng hindi ka maniwala eh. Pwedeng hindi mo paniwala. Marami po sa amin na pangaralan. Pag sinabihan mo ito, hindi naniniwala. Pero nais ko po sabihin sa inyo, sabi ng Panginoon, katotohanan. This is truth. Totoo ito, hindi ito kasinungalingan. Ang tugon ng Panginoon dito, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, kung ayaw mo itong paniwalaan, ayaw mong maniwala sa katotohanan. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, katotohanan. Anong sunod? Sinasabi ko sa iyo. Alam nyo, ang sarap ng talatang yon. Kung ako yung kriminal, kinausap ni Jesus, sinasabi ko sa iyo. Ako po, personal. Very personal. Kaya alam nyo po yung lahat ng kinakausap ni Jesus ngayong umagang ito, pagkatapos sa ating mag-aral, masasabi mo, kinausap ako ni Jesus kanina. Ako ang kinausap niya. Ako ang kinausap niya. Sinasabi ko sa iyo. Napaka-personal, napaka-espesipiko, napakalinaw sa iyo ko sinasabi. Doon sa taong may tamang pananampalataya. Anong sunod? Ngayon. Alam niyo po, sa pinakasimpleng pwede kong ihanda ang mensahe, dito ko po ginawa. Ngayon. Ang linaw naman eh. Hindi sa isang taon, hindi bukas, hindi mo kailangang maghintay ng matagal. Ang pangako ko sa iyo ngayon, dahil may tama kang pananampalataya, ngayon, today. Kailan niyo siya pinangakuan? Buhay pa, humihinga pa. 120/80 kung ang dugo niya ay normal pa. Kaya lang, medyo 50-50 na, di ba? Pero buhay pa siya. Today. Kaya yung mga tao may tamang pananampalataya, even today, they can say, I'm going to heaven when I die. This faith is very distinct to other faith. Hindi ito kagaya at hindi ito pwedeng pikein ng sinuman. Ito'y pinoposes lamang ng mga tao talagang sa Kanya. Pero ang mga taong hindi sa Kanya, ngayon sila nagbabaka sakali, parang loto ang kaligtasan. Sana'y tumama ako. Hindi po baka sakali ang kaligtasan. Mga mananampalatayang kasama ko ngayong umaga, kayo ba'y masaya?
Kung kayo'y masaya, ikukwento natin ito sa iba. Amen? Mga minamahal, ngayon, ano sunod? Kakasamahin kita. How sweet are those words. Magsasama tayo. Wow. Kriminal! Isasama kita, magsasama tayo. That's a very personal word. That's a very personal from the Lord Jesus Christ. Saan? Sa paraiso. 1 Corinthians chapter 12, ginamit ang paraiso as a synonym of third heaven. Langit. Sa langit. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Hindi kita ilalagay sa isang lugar na pansamantala lamang at doon ka muna. Hindi kita ilalagay sa lugar ng paglilinis na pinaniniwalaan ng maraming. Doon ka muna para malinis. Hindi kita ilalagay, hindi ka pupunta sa lugar kung saan lilinisin ka muna ng panalangin ng mga buhay. Hindi ko sinasabi sa iyo na ikaw muna maglalakbay 100 days going to heaven. You will be with me in paradise today. Dahil namatay sila nung araw na yon. Amen? Kung hindi mo masiguradong buhay ka pa, hanggang mamaya, much better to listen. If you cannot assure that you can live tomorrow, and maybe death will come tonight to you, better to be serious to God right now. Magmalay ka. Kung kumakalaman ng sikmura mo, nararamdaman mo yan, nagmamalay ka. Naiihi ka, nararamdaman mo yan. Pero sana ngayon magmalay ka sa kaluluwa mo. Mahal po namin kayo. Nais ko din po liwanagin, hindi po ako galit. Baka po kayo ma-offend sa akin. Ganito lang po talaga. Ako magsalita. Pero mahal ko po kayo. Amen? Pero may asawa na ako ha. Kasi baka ibang interpretation nyo eh. Okay. Anong ibig sabihin nun? Ang tamang pananampalataya ay may biyayang. Alam nyo ang ibig sabihin nun? Ngayon isasama kita sa paraiso. Alam nyo ang ibig sabihin nun? Kapatawaran ng lahat ng kasalanan. Pinatatawad kita sa lahat ng iyong kasalanan. Nililimot ko na lahat ng iyong ginawang kasalanan laban sa akin. Ngayon, ikaw ay aking anak. Anong ibig sabihin pa rin ng salitang yon? Pinawawalang sala kita. Anong ibig sabihin pa rin ng salitang yon? Buhay na walang hanggan. Ano pa rin ang ibig sabihin ng mga salitang yon? Ngayon kakasamahin kita sa paraiso, katiyakan ng pagpunta sa langit sa piling ng Diyos. Those are the fruits or the blessings and grace of true faith. Merong kang kapatawaran ng kasalanan. Pagpapawalang sala ng Diyos, buhay na walang hanggan, katiyakan ng pagpunta sa langit sa piling ng Diyos. Alam niyo ang kaibahan pag naligtas ka? Sabihin ko po sa inyo, pag hindi ka ligtas, ang tingin ng Diyos sa iyo makasalanan. Pero pag naligtas ka ngayong umaga, ituturing kanyang anak. Alam niyo ba napakalaki ng pagkakaiba ng pagturing sa pagiging anak at sa pagiging makasalanan? Let us use the illustration of our earthly father. Ang anak ko po, ako po'y may anak. Nagkakamali yan. Right? Pero, mahal ko yan. Pinapalo ko yan. Pero mahal ko yan. Anong ibig ko sabihin? Mga minamahal, kapag naging anak ka ng Diyos, hindi ibig sabihin maging perfect ang buhay mo. Hindi ibig sabihin, nagbabasa ng Bible Hindi po, alam niyo ang kaibahan, magbabago yung direksyon ng buhay mo. Magkakaroon ka ng bagong pananaw sa buhay. Magkakaroon ka ng bagong pananaw sa Diyos. Yung kasalanan dating mahal mo, utay-utay mong iiwanan. At susundin mo na ang Panginoon utay-utay sa buhay mo. Mga minamahal, it is not perfection, it is a new direction. A new direction of life. Ngayon, ano ang kaibahan ng tamang pananampalataya? Kaibahan. Una, ang bunga ng tamang pananampalataya, nakita natin. Ano ang kaibahan? Gusto kong gamitin niyo po ito. Gusto kong inyong silipin po yung kaibahan ng tamang pananampalataya na ang Panginoong Hesus mismo ang magsasabi sa atin. Tingnan niyo po ang kaibahan.
Di ka po, ang sabi ng kriminal, tayo dapat lang mamatay dahil tayo makasalanan. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Okay. Tama yung pananampalataya niya. Tingnan niyo po ito. Kung ang Panginoong Jesus ay kagaya ng mga bulaang mangangaral ngayon, pakinggan niyo to, sasabihin niya sa kriminal, hindi kita isasama sa paraiso dahil hindi sapat ang pananampalataya mo. Kailangan mong dagdagan ng gawa ang iyong pananampalataya. Kung ang Panginoong Hesus ay kagaya ng mga bulaang mangangaral ngayon, sasabihin niya, oops, maganda yung faith mo. Kaya lang walang gawa. Baba mo na. Gumawa ka muna ng mabuti. I cannot accept you by faith only. You need to work. Alam niyo bang maraming ganyan ang doktrina? Na bago ka maligtas, ang kanilang kaligtasan ay nasa iyong magagawa at iyong gagawin. Kung kaya mong iligtas ang iyong sarili, sinasabi ko sa iyo, kaibigan, bakit pa siya bababa? Yung pala kaya mo. Amen? Mga minamahal, Efeso 2:8 at 9, sapagkat sa biyaya, Ephesians 2:8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Verse number 9, hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Malinaw po ba ang talata? Hindi sa gawa. Kung ang Panginoong Jesus ay katulad ng mga bulaang mangangaral ngayon, sasabihin sana niya, hindi kita isasama sa paraiso dahil hindi ka mabuting tao. Ikaw ay isang kriminal. Kasi alam nyo, maraming tao nag-iisip ngayon, pag namatay ka, saan ka pupunta? Palangit. Bakit? Mabuti ako. Mabuti ako. Mga minamahal, tinan yung kriminal na to. Kriminal ito. Pero isinama sa langit. Amen? So hindi siya ang Panginoon kagaya ng ibang mangangaral ngayon. Amen? And we are proud, brothers and sisters, na ang pananampalatayang meron tayo, pananampalataya ni Kristo Jesus. Kung ang Panginoong Jesus ay kagaya ng mga bulaang mangangaral ngayon, sasabihin niya, sana sa kriminal na ito, hindi kita isasama sa paraiso dahil hindi ka pa nabibinyagan o nababautismuhan. Bumaba ka muna, magpabinyag ka muna, magpabautismo ka muna. Alam niyo bang walang nagliligtas na seremonya? At alam niyo po bang walang nagliligtas sa gawa? Dahil ang tagapagligtas po ay persona. Ang tagapagligtas po'y persona, may isip, may damdamin, may kalooban. Yung pong namatay dun sa krus ng Kalbaryo, ang tagapagligtas, no ceremony that could save you. Mga minamahal, kung ang Panginoong Isus kagaya ng mga bulaang mangangaral ngayon, sasabihin sana sa kriminal na ito, hindi pwede kitang isama sa paraiso. Bakit? Hindi ka pa miyembro ng simbahan ko. Nakuha niyo po? Bumaba ka muna, magpamiyembro ka muna. Dahil yung iglesia ang nagliligtas. Hindi sinabi ni Jesus, amen? Anong sinabi ni Jesus? Isasama kita. Amen? Ngayon, kung ang Panginoong Isus kagaya ng mga bulaang mangangaral ngayon, sasabihin niya sana sa kriminal na ito, hindi ka pwedeng sama sa langit, kailangan doon ka muna sa purgatorio para linisin ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng panalangin at indulhensya ng iyong mga nakaiwang kamag-anak o mahal sa buhay. Mga minamahal, don't be offended. We love you. There's no such place as purgatory. No place. Ang totoong purgatorio ay ang krus ng Kalbaryo. Isipin niyo itong mabuti. This is an honest talk to you. Kung totoo ang purgatorio, di namatay ka, nagpunta ka ron. You will base your salvation, your cleansing, on your loved ones. Much better kung totoo yun po ha, ngayon pa lang makipagkaibigan na po kayo sa lahat ng inyong mga mahal sa buhay. Huwag kayong makipag-away. Dahil pagdami ng nananalangin, pagdami ng maglilinis. Paano kung lahat ng kamag-anak may galit? At ang tanong, paano ikaw ang namatay doon sa lahat ng kamag-anak mo, ikaw na lang naiwan? O ikaw na lang, yung namatay lahat yung lahi mo. Paano ka pa?
At kung totoo na ikaw ay pwedeng maging malinis sa Kalbaryo, anong saysay na si Kristo'y bumaba, namatay sa krus ng Kalbaryo at nagsabing binayaran ng iyong kasalanan, at siya'y tagapagligtas, yung pala na may pwede lang malinis sa panalangin ng naiwan. Mga minamahal, bakit ko po sinasabi, hindi pwedeng lumalis ka dito na sasabihin mong pareho lang. I don't want you to feel that you will say after the preaching, that you will say, pareho lang pala. Alam niyo lang kung ano, alam niyo po ang klase ng mata na pareho lang ang tingin sa lahat ng kulay? Bulag. Pero pag may mata ka, kita kong berde yan, kita kong pink yan, kita kong iba. And if you have the eyes of faith, you will notice, iba nga rito. They are not preaching Baptist. They are not preaching religion. They are preaching Jesus Christ, the Savior. That there are people in this universe that who are contented and satisfied with what Christ did on the cross of Calvary. They are satisfied. Si Jesus Christ ay namatay para sa akin at iyong kasalanan. I'm satisfied with that. I cannot add, I cannot deduct anything from that. Mga minamahal, kung ang Panginoong Jesucristo'y katulad ng mga bulaang mangangal ngayon, sasabihin sana niya sa kriminal, hindi pwede kitang isama sa langit dahil hindi lang ako ang tagapagligtas, hindi lang ako ang dapat mong pagtiwalaan, tawagin mo ang mga santo, tawagan mo ang mga santa, tawagin mo yung aking ina na nandun na iyak, yung ina ko sa laman, nandun siya, tawagan mo yung aking mga apostol, si Pedro, si Apostol Pablo, tawagan mo lahat. Pero alam nyo, nakakatuwa. Hindi pinahirapan ng Panginoon to eh. Nung makita ng Panginoon yung true faith sa Kanya, dahil nakatuon sa Kanya, ang sabi ng Panginoon, isasama kita sa paraiso. Is that the kind of faith you have? Don't say to me na pareho lang. Dahil kung pareho lang, sana itiyak mo din na ikipalangit. Sana nandito ka lagi araw-araw. At sana yung mali sa Bible ay mali din sa iyo. At sana yung tama sa Bible ay tama din sa iyo. Amen? Ngayon, bibilisan ko na lang po. Kitang-kita naman sa talata eh. Yung taglay ng tamang pananampalataya. Nakita natin yung bunga. Nakita natin yung kaibahan, tignan natin yung taglay ng tamang pananampalataya. Yung taglay, yung tinataglay ng tamang pananampalataya, mga minamahal. Una, nakita natin sa kriminal. Bibilisan ko na po, I have no more time. Balikan natin ang verse 40. Datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya ay sinabi, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayunding kaparusahan. Verse 41, at tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating mga gawa. Datapot ang taong ito'y hindi gumagawa ng masama. Silipin natin ang pananampalataya ng kriminal. Unang ating nakita. Alam niyo po, hindi lahat ng tao nagmamalay pagdating sa espiritual. Hindi lahat ng tao may interes sa Diyos. Hindi lahat ng tao may interes kay Jesus. Pero nung oras na to, nung makita niyang mamamatay na siya at wala ng pag-asa, naramdaman niya ang isang klase ng pakiramdam na noon lang niya napakiramdaman. Ang una niyang nakita at una niyang naramdaman ay ang pagkilala na siya ay makasalanan. Tugma siya. Dahil ang sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang gumagawa ng mabuti. Sabi ng Roma 3:10 verse 10 to 12, ang sabi ng talata, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa, silang lahat ay nagsilihis. Magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang humahanap sa Diyos. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Naramdaman niya, mga minamahal, ang tamang assessment sa kanyang buhay. Nakita niya, hindi mali yung kanyang assessment. Nakita niya yung assessment niya, mali ang buhay ko, makasalanan ang buhay ko. Nagkamali ako sa Diyos, lumakad ako nalihis sa kalooban ng ating Panginoon. Ginamit ko ang buhay ko sa aking sarili. At doon, mga minamahal, alam niyo po, kasama ng kanyang pagkilala na siya'y makasalanan, nandoon po ang kanyang pagsisisi. Amen? Nandoon ang pagsisisi niya, naramdaman niya yung pagkawang ng puso niya sa kasalanan. Alam niyo,
nung ang tatay ko po ay naghihirap sa cancer, alam niyo yung isang mababasa ko sa kanya? Kasi nung Chinese smoker siya inom, smoke. Alam niyo ang mararamdaman ko sa kanya, nung siya panahong naghihirap na, may bukol ang ulo, may bukol ang baga. Alam niyo parang kung aking ilalagyan ng salita yung kanyang salita, bakit, parang kung lalagyan ako ng salita, bakit nga ba ako'y gumawa ng mali? Bakit nga ba ginawa ko ito? Kung maiiwan ko lang, kung tatalikuran ko lang yung maling yan. Alam niyo, mga minamahal, kumawang ang puso niya sa kasalanan. Nagkaroon siya ng pagkamuhi sa kasalanan at the same time, nagkaroon siya ng takot. Naramdaman niyo yung takot sa Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, itong takot na ito'y mahalaga. Dahil nauunawaan niya bilang Hudyo na ang Diyos ay banal. Patay siya pag namatay siya sa impyerno. At natakot siya. At wala siyang maipagmalaki. Hindi niya masabing, noong namang bata pa ako, gumagawa din naman ako ng mabuti. Iniisip ko yung mga bagay na mabubuti. Hindi na siya nakapagmalaki. Wala na siyang nagawa. Anong ginawa niya? Panginoon, ako'y makasalanan. And then the last point, kinilala niya ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Nag-iisang tagapagligtas. Kinilala niya na si Kristo'y namatay, inilibing, at nabuhay na maguli para sa kanyang kaligtasan. At ang tugunan Diyos sa kanya, isasama kita sa paraiso. Mga minamahal, ligtas ka na ba? Tayo pong lahat ito mga tayo po'y manalangin. Tawagin natin ang ating pastor. Tayo po'y tumungo, tayo po'y mananalangin po. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama. Nagpapasalamat po kami sa iyo. Salamat po na kami ay nakapag-aral ng iyong banal na salita. Salamat po na naipaunawa po sa amin ang tunay na pananampalataya. Na ito'y ang focus ay walang iba kundi si Jesus. Na ang tunay na pananampalataya ay nakapagbibigay, may katiyakan ng kaligtasan. Hindi po umaasa sa sariling kabutihan, sa relihiyon o anumang magagawa. Maliban na lamang sa Panginoong Jesus. At ang tunay na pananampalataya ay mayroon pong pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos, sa iyo ng marami. At ngayon pong umaga, kayo po ang kumilos at gumawa sa aming mga buhay. Tulungan mo po, O Diyos, ang bawat isa na wala pa ng kaligtasang ito. Sana po ngayong umaga, huwag silang mag-atubili. Sila po ay magpasya na aminin sa sarili na makasalanan at humarap sa iyo, tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. At salamat po, kayo ay may pangako na kapatawaran, buhay na walang hanggan. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit, napakaliwanag po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, mahal ka niya. Ang sabi ng Panginoon, nais niyang ang kasalanan mo ay mapatawad ng lubos at magkaroon ka ng katiyakan ng kaligtasan. At ang tanging paraan ay ang Panginoong Hesus lamang. Alaman mo, kaibigan, ang gagawin mo lang, sasabihin mo lang sa Panginoon, yes Lord, I'm a sinner. Makasalanan po ako. At dahil sa kasalanan, ako po'y pa-impyerno. Pero binayaran mo ang kasalanan ko. Tinubos mo ako sa aking kasalanan. At ngayong umaga, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ngayong umaga, hinahantay ka ng Panginoon na magpasya. Yes, Lord. Tinatanggap kita. Meron po ba magtataas ng kamay? Aha, amen. Salamat po. Yes, amen. Salamat po. Meron pa po ba? Not religion. Amen. Not religion, not good works, not baptism, nor any association. It is the Lord Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, I am the way,
the truth, and the life. Nobody, no one can come to the Father but by me. Jesus Christ is the only Savior. Meron pa po ba? Salamat po, napakaliwanag ng presentation. Napakaliwanag. Meron pa po ba? Meron pa? Marahil may religion ka. Pero ang tanong, saved ka na ba? Kung hindi ka saved, what is the use of your religion? Isang araw, mawawala tayo sa buhay na ito. But if you are not saved, impyerno ang pupuntahan. Ayaw ng Panginoon pumunta ka sa impyerno. Kung kaya nga ngayong umaga, ang Panginoon ay kumakatok. Sabi sa 2 Corinthians 6:2, now is the time of salvation. Sabi ng Proverbs 27:1, huwag mong ipagmalaki ang bukas, hindi mo tiyak ang bukas kung ikaw ay buhay pa. This is your chance. This is your time to make your decision to receive the Lord Jesus Christ. Lord Jesus, I'm a sinner. Forgive me for all my sin. Tinatanggap kita as my Savior and Lord. Meron pa po ba? Meron na po nagpahayag. But how about you? Meron pa po ba? Meron pa po ba? Hindi na po ako magtatagal sa paanyaya. Sasama ko kayo sa prayer. Pastor, sama niyo ako sa prayer. Hindi ko pa po totoong maintindihan, but nais ko siyang pag-aralang higit sa buhay ko. Meron pa po ba magtataas ng ganyan? Meron po ba? Dakila po namin Diyos, aming Panginoon. Salamat po sa iyo ng marami. Napakaliwanag po ng presentasyon. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong katubusan. Salamat sa katiyakan ng bawat isang sumampalataya ay pinatatawad mo at sila'y pinatawad mo at binigyan mo ng buhay na walang hanggan. Purihin po kayo, aming Panginoong Diyos. At gayon din po ang dalangin namin sa iyo, O Diyos, ang mga salitang kanila pong napakinggan sa mga iba pa. Nawa po ito'y maging binhi upang maging dahilan na kanila pong siyasatin ang kanilang sarili. At isang araw ay magpasiya na tanggapin ka sa kanilang puso bilang Panginoon tagapagligtas. Salamat po, Ama. Ito po yamin dalangin na may pagpupuri sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat po at salamat po doon sa mga nagpahayag ng pagtanggap sa Panginoon. Hindi po si Brother Angel ang may sabi noon. Siya lang ang nagsalita, ngunit ang mga talata po ay mula sa banal na kasulatan. At salamat po sa bawat tumanggap ay mayroong buhay na walang hanggan. Pwede ho bang, yun ho ba nagtaas ng kamay? Pwede kayo magtumayo para maipakita ninyo. Ako po isa sa tumanggap sa Panginoon ngayong umaga. Pwede ho ba? Amen. Salamat po. Yes. Amen. Yes. Amen. Salamat.